nanginginig, Sister Marisa? Purihin natin ang Diyos sa buhay! Purihin! Purihin! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Magandang tanghali po sa atin lahat. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen! Mas malakas. Amen! Amen. Sister Marisa, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Sister Jessie. Sister Marisa, babati po tayo sa online, sa live. Binabati po namin ang mga, maririnig pa po nila ito mamaya, ang mga nasa YouTube at saka sa Facebook po. At sa buong mundo na nakikinig sa ating live, magandang tanghali, gabi o anumang oras po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig na ito po ay nagbibigay ng ating buhay at ikinabubuhay sa araw-araw. Salamat ng marami. At Sister Marisa? Diretso rin mo na. Ano ay sasabihin ko? At Sister May Marisa, bago po. tayong May bago po tayong mga sis, pwede pong ihatid natin sa harapan para atin pong i-welcome po. praise the Lord. Maraming akay si Lord sa araw na ito. Anyayahan po namin kayo mga kapatid na dito po sa harapan. At amin po ipakilala sa inyo ang nasumpungan nyo sa araw na ito. Hindi po ang nag-akay sa inyo ang tumawag sa inyo, kundi po ang ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Amen. Sige po, ating awitan ng ating mga kapatid. Welcome ang ating Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y panahon. Bawat pamilya, sa pamilya, pati nagagalak na magkasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Ngayon po mga kapatid, amin po ipakikilala sa inyo, kaming dalawang Sister Marisa at ako Sister Jessie, ang nasumpungan nyo po sa araw na ito. Ang El Shaddai ay God Almighty. El is God and Shaddai Almighty. Ito po ang gawain ni El Shaddai, ito po ay under the charismatic movement of Catholic Church. At anuman po ang inyong kahilingan, naway maging Saturday ang inyong holiday at dito po tayo magkikita-kita sa araw ng Sabado. At ito po yung nandito po sa inyong hawak-hawak, mga kapatid. Dito po nakalanad po ang schedule ng ating gawain sa araw-araw. Mula Lunes hanggang Linggo, nandito po yung oras, andito po yung lugar kung saan natin masusumpungan. Kung naging international po ang yung day off, from Monday to Friday sa St. Joseph po, sa Central, at ang Sabado at Linggo dito po sa Saikong. So, mga kapatid,
meron po tayo dinadasal mula alas 6 ng umaga, alas 12 tanghali, alas 6 ng gabi, at kung gising pa po kayo alas 12 ng gabi, pwede po kayong sumama dahil iyan po yung oras ng lahat ng El Shaddai Prayer Partners para sa pananalangin ng awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Diyan po yung makikita natin na kung may pananalig tayo sa Panginoon, panghawakan lang po natin ang salita ng Diyos, nariyan po ang God's protector natin. Salamat po, at Sister Marisa. At ito namang magazine ng El Shaddai, ito po yung mga nagpatotoo, kaya basahin niyo lang po sis dahil ang buhay natin ay talagang niloob ng Panginoon na makarating kayo dito at kung ano man yung mga sasabihin niyo o di kayo yung mga sharer dito ay pareha sa inyo, kung ano man yung kalooban yun ng Lord at yung mga kahilingan niyo ay pagkakalob niya po yun sa inyo. Ayan po ang kaliwanagan ng patutuo ng ating mga kapatid na nakaranas na po ng matitinding pagsubok, at si Yahweh El Shaddai lamang ang ating tagapagligtas at siya po ang nagbibigay ng ating buhay at ikinabubuhay. Manalig lang po tayo at ang Panginoon ang kikilos para sa atin. Amen? At ito po ay umpisa ng inyong pagdalo, pakipagtipan sa Panginoon, at naway araw-araw, tuwing araw ng Sabado, nandito po kayo. Mga kapatid, maraming salamat. Tanungin naman po natin kung ano po ang pangalan ni Sister, taga saan po siya sa ating bansang Pilipinas. Jennifer Pemado po, Abra po sa Pilipinas. Welcome, Abra. Nancy Escobar po from Quezon. Quezon. Saturday po yung day off ko. Wala pa po akong definite date na day off. Angkinin mo, sister. Sabado na. Amen? Amen. Kaya maraming salamat sis. Upo po tayo dito at may sis, dito lang po dito. Ngayon po, mga kapatid, Sister Marisa, ating tawagin ang mga pinagpala sa araw-araw sa gawain ni El Shaddai. Unang pinagpala, sino po? Wala kaming listahan dito. Sino po ang unang share po natin? Sister, halika, huwag kang mahiya. Ihayag mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon na nandito na naman ako sa Saikong. Yung day off po kasi salitan, Sabado at saka Linggo. So every Saturday ako dito, sabi nga ni Sister, para hindi ako nakita dito. Pero lagi ako dito kasi choir din ako sa Discovery Visa Church. So ang ginahati ko lang yung ko paglilingkod sa ating Panginoon. Ako ay gusto mo pasalamat sa Panginoon sa lahat na blessings na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. Kasi apat kami dito na magkakapatid sa Hong Kong na talagang sabi ko kay Lord, talagang napakabuti. Napakabuti mo Lord sa amin dahil lahat kami dito ay nandito na sa Hong Kong at saka yung isa kong kapatid, mag 30 years na siya dito, siya ang nag-akay sa amin. Kaya pasalamat kami sa Panginoon dahil nakilala niya ang Panginoon at naakay niya din kami. 5 years ako sa Korea na nag-workers din sa Yahweh El Shaddai. Si Brother Miding ang aming preacher doon. At nung umuwi ako sa Bacolod, nag-ano din ako doon. Kasama ko din ang kapatid ni Brother Bay, si Brother Rizzo Moroy doon sa Bacolod. Kaya kung ang kalooban natin ay naglilingkod sa ating Panginoon, kahit tayo dadalhin ang ating paa, kahit saang lugar, ay talagang hinahanap natin si Lord. Dahil ang presensya natin at ang Holy Spirit ay nasa Panginoon. Kaya ang pangsunod ko na ipatotoo sa kabutihan ni Lord sa aming buhay mag-asawa, 18 years ko po inaakay ang aking asawa dahil ayaw niya sa Yahweh El Shaddai, dahil sabi niya hindi daw siya nabibless. Sabi ko, hindi ako nagsusumikap ako na talagang lagi ako nagpipray sa kanya na nawa makay ko yung mga anak ko, ang asawa ko. For 18 years, thanks God. Ang asawa ko, kasama ko na din, naglilingkod sa
Silay Chapter sa Negros Occidental at nag-ano na siya, extra na siya, nag-preach na din siya sa aming mga Bible sharing. Kaya salamat sa Lord. Sa Lord walang imposible. Kahit 18 years, matagal tayong inaano na ating Panginoon, pero talagang ibibigay ng Panginoon kapag sa kalooban natin na aakayin ng ating pamilya. At napakasarap na magpuri at maglingkod sa ating Panginoon kasama ang ating mga anak at ang aking asawa. Kaya salamat sa Lord, binabalik ko ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Iyan, ang tunay na patutuo ni Sister. Imagine Susunod. naman, 18 years, inaakay ang pamilya. Ang susunod po ay si Sister Josie. Magandang tanghali sa ating lahat, mga kapatid, at magandang tanghali, Yahweh El Shaddai. Panginoon, gusto ko lang ibalik sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa mga pagpapala, sa mga biyaya mo sa akin at sa aking mga anak, Lord. Walang katapusan, pagmamahal. Lord, sa 69 years old, pinag-agawan pa ako ng mga amo, kaya salamat, Lord. Kagagaling kong immigration. Amen. Bukod yung amo ko agad tinanggap na naman, Panginoon, at hindi ko hiniling yung sahod, Panginoon, pero binigay mo ang higit sa sapat. Lord, maraming salamat. Praise At the Lord. pinagpapasalamat ko din naman ang anak ko sa Japan, Lord. Lubin mo nawa, July flight na nila sa Amerika. Kaya Panginoon, maraming salamat. Dadalhin siya ng amo niya, Lord. To God be the glory. Ay, salamat, Lord. Amen. Ang napakabuti ang Panginoon. Ang susunod po ay si Sister. Halika po, Sister. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Sister Marjeline de Guzman. Panginoon, narito po ako pang ipapatotoo ang iyong kabutihan at iyong katapatan sa aking buhay. Kakabakasyon at kakabalik ko lang nung Sunday dito sa Hong Kong. Panginoon, salamat po sa mga bigay mo mga blessings na ito sa aming pamilya. Lalong higit sa katagumpayan ng baptism ng aming apo, Panginoon. Although na hindi po kami makakapag ng mga financial, pero pinoprovide mo po, Panginoon. Salamat din po sa 30-year anniversary namin ng brother husband ko, Panginoon. At lahat na ito ay ipag-celebrate sa within 10 days na bakasyon, Panginoon. At binigay ng amo ko, pati na yung pamasahe ay pray po, Panginoon. Salamat, to God be highest glory. In Jesus Christ's name, amen. Amen. So ngayon po, wala na po tayong oras. At sa susunod, angkinin namin ng mas maraming maghayag. Tayo po'y dadako na sa ating panambahan sa pamamagitan ng Sister Amalia Bayan. El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong, at sa pangungunang panalangin, to be led by Sister Telma, at sa pambuhad na panalangin ng ating kapatid, ni Sister Amalia. Bayag. At ang ating butihing preacher, Brother Bai. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos banal na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos na pinagbubuhatan ng aming buhay at ng aming kinabubuhay. Ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At kayo po, O Diyos, ang nagbigay ng aming mga hanap buhay dito sa bansa ng Hong Kong, sapagkat mayroon kang magandang layunin, O Diyos, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, naririto po, O God, ang iyong bayan mo. Patuloy, O Lord God, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Humihingi ng iyong awat habag. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus, mula ulo hanggang talampakan, upang kami karapat-dapat at kalugod-lugod na tumawag sa iyo ng amama ko.
Karapat-dapat na ialay ang aming buhay bilang buhay na handog namin sa iyo sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong kapatawaran at kalinisan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal mo, O God, sa bawat umaga. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pakabalutin mo kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. At dalangin po namin na palibutan mo ang libo-libong anghel ng apat na sulok ng simbahan upang ang bawat isa sa amin ay malayang sumamba, magpuri at makinig ng iyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, ang mangunguna sa iyong panambahan na sa kanilang pag-awit, pagtugtog at pagsayaw. Patuloy mo, O Diyos, buksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo, O Diyos, ang masaganang presensya, pagpapala ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang preacher na isinugo mo dito sa bansa ng Hong Kong. We pray, Father God, that you will bless and anoint him, use him for the glory of your name. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga salita na kanyang ihahayag sa araw na ito. Naway tumimo sa aming mga puso at magsilbing gabay, patnubay namin yung mga salita sa araw-araw ng aming pamumuhay. Pagpalain mo rin po, Ama, ang baguhan na i-welcome kanina at ang mga kapatid namin na hindi na dumadalo, Panginoon. Iulat mo, Diyos, sa iyong mapagpalak na paghimalang kamay. Ibalik mo sila, Panginoon, sa iyong gawain upang sama-sama kaming magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na naririto, ang nasa Facebook, YouTube, ang bawat isa sa amin, O Lord God, patuloy mo kaming puspusin ng banal na espiritu, pag-ibig at pagmamahal. And Lord, inaangkin na po namin ang 100% tagumpay na yung gawain sa araw na ito. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord? Giniginaw ba kayo? Maginaw! Isa kang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yung palakpak na buhay na buhay. Natin pong inimbitahan ang banal na Espiritu na siyang pangunguna sa ating panambahan. Just welcome the mighty presence of God. Come on, church. Sigaw natin, welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Once again, welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Take over. Take over. Amen. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Narito po kami, O Diyos. Patuloy, Lord God, na umaamin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Hallelujah. Inanyayahan ka pa namin, O Diyos, na lahat ang gagawin. Take over. Holy Spirit. Hallelujah. Buhay ko, baguhin mo. Yes, O God, linisin mo ang puso ko.
Buhay mo'y baguhin mo, Diyos. Turuan ko, Lord. O Diyos, sa iyong trono, manahan ka. Banal na Espiritu. Presensya. Presensya mo. Maghari ka sa buhay ko. Sagayan gamitin mo ako. Manahan ka. Banal na Espiritu ng Diyos ko. Amen. Hallelujah. Malakas na muli na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Andang-anda na sayaw sa ating Diyos. Amen. Lahat po ngayon ay sasayawin bilang pagtugon. At sa pagtugon, wagan ng ating Diyos na buhay. Amen. Tayo nang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Come on, church. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umita, mga kamay ipalakpak,
ay sumigaw. Sagala kay sumigaw. Amen. Praise the Lord. Sabi nga sa Filipos 4:19, Filipos 4:4, mag-alak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, mag-alak kayong lagi sa Panginoon. Kaya naman, lubos-lubos ang ating paggagalak sa presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y sama-samang dudulog sa ating Diyos na buhay. Napakabuti mo aming Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay walang katumbas. Hallelujah. Philippians 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kaya lahat po ng ating mga kahilingan sa araw nito, tinitiyak ko po sa inyo, kung hindi man sa ngayon, ay darating, natutugunin ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako. Dahil ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi siya nagkulang. Sapat ang kanyang pagmamahal bawat isa sa atin. Napakabuti mo, na anak, Lord, ang mga likha mo upang ikay ay aming pasalamatan ng tao sa aming mga puso. Gamitin mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Gapin mo ang aming pasasalamat na aming mga awitin. Hallelujah. Purihin ka, aming Panginoon. Patuloy namin isisigaw, O Diyos, na Ikaw ang aming kalakasan, na Ikaw ang aming kaligtasan. Hallelujah. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay sa'yo, nagmula buhay at kinabubuhay, O Diyos, Amang El Shaddai. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kagalingan, sa'yo nadama tunay na kapayapaan, Jesus. Ikaw ang kaligtasan. Ikaw lamang ang Diyos, dagat at bahay. Mga pangako mo, iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking
Isisigaw ang aming kagalingan. Hallelujah. Ikaw lamang ang Diyos. Dakilang tapat, mga pangako mo, iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw ang aming kaligtasan ng Diyos. Hallelujah. Kaligtasan ko'y tanging ikaw. Yasulla, ikaw lamang. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging Ikaw lamang, tanging ikaw. Ikaw, Diyos. Pag-ibig mo, sisigawan ang kalisang hayag ang kabutihan mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. You're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and to the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to triumph. To the outcast on her knees, Lord God, By your you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, my God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Through the years you made
could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the beauty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon, Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Kampana Adonai, will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Kampana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will Praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, Jesus. Yahweh El Shaddai, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Inaamin namin na wala kaming magagawa sa aming buhay kung wala ka sa amin. Kaya nandito kami ngayon upang magbigay ng panahon sa pakikinig ng iyong mga salita. Sapagkat ang sabi mo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong labi. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga taong nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Na yung kapirasong oras ng kanilang day off ng Saturday group ay inilaan pa nila ang kanila pong panahon kahit na malayo ang lugar na ito, pumunta sila dahil napakahalaga ka sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kanilang kahilingan, spiritual, material, financial, at physical. Nainiwala po kami, Lord, kakatagpuin mo sila maging ang kanilang pangangailangan. Ito inaangkin na po namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ang Panginoon si Kristo ay narito na, aming akas at pag-asa. Hallelujah! Panginoon, nagdiriwang sa pagdating pag-alam ng ating Espiritu. Kristo ay narito na, na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa.
Hallelujah. Hallelujah, lagi siya kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay. Sanayin natin lagi yung kamay natin nakataas. Ayan. Tapos, may power yan eh. Power! 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 Sabi ng isa, 1 plus 1? Power! 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 Yung iba, walang ka-power, power. Power, power, power. Woo! Hallelujah! Yeah! God is good. All the time. Ayan. So, magandang topic natin ngayon eh. No? Nung kahapon. Ano ba yun? Yung Biyernes. No? Maganda yung aming pinag-uusapan. Ngayon, iba naman ito. No? Ang topic po natin, ang pamagat ay when someone asks you for something, give it to him. When someone asks you for something, give it to him. That is the God principle. Mamaya, malaman niyo yan kung bakit sinabi yan ng Biblia. So, babasahin ko lang po sa Tagalog kasi ang oras natin, no? Tagalog, tapos ang verse 42, nandun yung atin pong aralin, no? Sa Matthew chapter 5 verse 38 up to 42. Ganito ang sinasabi. Narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kaniyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Dito na tayo sa verse 42. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Pwede na kayo manghiram. Okay, dito natin kinuha yung ating pagninilay, yung verse 42. Maganda sa English ito eh. When someone asks you for something, give it to him. Ayan.
Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Yun. Yung mga mapagbigay, answered prayer na yan. Hallelujah. Hallelujah. Sa tuwing ika'y nakadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas kang iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Kinin mo na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pagpala ka na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ikaw ay may problema sa pamilya o bansa. Isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang magkalinlangan, yang ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Amen. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Amen. Ang hiling mo na. Okay. Taas ang kamay ulit. Palakpak sa Panginoon. Yan. Okay. Umupo kayo sa presensya ng Panginoon. Kailangan physically present, spiritually, mentally present. Sabihin mo sa katabi mo, ang kinin mo na yan. Okay. Bago tayo dumako, alam nyo, yung kinanta ni Brother Jeffrey at yung nagkuhan yan, may kuhan yun, mayroong inspiration from the Holy Spirit. Kasi, pinakamataas na antas ng pananampalataya yung kanilang kinompose. There are 3 kinds of faith. Number 1, believing faith. Number 2, trusting faith. Number 3, expectant faith. Yung expectant faith, hindi mo pa nakita, inangkin mo na. At wala pa sa kamay mo, pinasasalamatan mo na. Alam mo yung awitin na yan, nung pakinggan ko yon, bago pala ako dito, sinabi ko na, sino nag-compose niyan? Doon sa Alae, Batangas anniversary, nagpakilala, Brother Bay, ako nag-compose ng awitin na yan. Hindi nila alam yun na yung awitin na yan ay nagpapakilala ng Diyos, walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Amen? Okay. Dito na tayo sa ating pag-aaral. No? Kasi yung ating, ang sabi po dito, kinuha ko po yung verse 42 sa atin pong ebanghelyo. Sabi doon, when someone asks you for something, give it to him. Sipin mo? Do you know what is mean something? Something good is going to happen.
Amen? Ngayon, ito ang dahilan kung bakit yung mga taong giver, binabalik ng Diyos ang kanilang ginagawa dahil the principles of God, kung ano ang iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Ha? May mga tao wala nang tinanim, gusto pang umani sa tinanim ng iba. Di ba? Aba, magsipag ka. Amen? Tapos pag pinagpala yung iba, bakit siya pinagpala ako hindi? Malay ko sa iyo. Ha? Kanya-kanya tayo ng buhay. Totoo hindi? Ito pa yung inaaral ko sa inyo, wala akong inaaral dito na hindi nangyari sa buhay ko at hindi ko ginagawa. Kaya dito ko kinuha yung salitang, ilista mo sa tubig. Pag nagpahiram kayo sa tao, pag binitawan mo na yung pera mo, kailangan maluwag sa puso mo na kung bayaran man niya o hindi, bahala na ang Diyos magbalik niyan. Amen? Napakaliwanag sinabi dito ni Lord. Tagalogin ko nga. Sabi niya dito. Ha? Magbigay ka sa mga nanghihingi sa iyo. At huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Kaya nanghiram yan kasi nagipit eh. Ha? Yung iba, gipit na nga yung tao, lalo pang ginipit. Bakit? Nagpahiram ka na nga ng pera, ginawa mo pang 5-6. Amen? Alam mo, nung bago pa lang ako dito, yun ang tinuro ko nun sa Sunday. Habol-habol ako ng babae, pumunta siya doon sa St. Joseph. Brother Boy, ako yung sinasabi mo. O ano ngayon? Totoo yung sinabi mo, lahat ng pinaghirapan ko na uwi sa wala. Bakit? Anong negosyo mo? Ako yun. Nagpapautang ako ng 5-6. Sabi ko, alisin mo na yung 5-6, gawin mo na lang 5-7. Alam mo ba yung 5-7? 1 Pedro 5:7. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang inyong kabalisahan at siya ang kokop-kop sa inyo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, yung hiram ko ha. Huwag mong pahindian daw yung nangihiram sa iyo. Kung mayroon ka man lang, pangit yung may pera yung wallet mo, sasabi may pera ka na, wala! May pera ka ba? Wala! Pero alam ng Diyos na may pera ka. Amen po ba? Yung mga nanghihiram ng pera, hindi yan manghihiram kung hindi nila kailangan. Amen? Yung nangihingi, yung pong mga pulubi, gusto lang nila mabuhay, nangihingi ng pagkain, huwag mong bigyan ng pagkain na panis. Ako pag magbigay ako, pag ako'y kumakain doon sa Jollibee o McDonald's, tumitingin yung bata doon sa salamin. Habang ako nagsusubo kami ng preacher, doon sa Kabiasnan, may tambayan namin yun sa Kabiasnan sa El Shaddai. Paglabas mo, may Chowking doon. May Jollibee, may McDonald's. Ang dami mga bata doon, kumakain ka, tingin ng tingin. Tapos habang sinusubo mo, sabi ng dila na, hindi naman humihingi yun. Sabi ko doon sa kasama kong preacher, kaya mo bang kumain pag nakita mo yun? Bumili ka doon. Tapos bigay mo yan. Alam mo yung mga bata, tuwing nandoon kami, inaabangan kami. Hindi na sana yun. Hindi naman lang kasalanan yun eh. Ang gusto lang nila makakain.
Yung bang taong mahirap, gusto mo bang maging mahirap? Mabuti nga, binigyan ka ng Diyos ng oportunidad na kumita, makapagtrabaho, yumaman. Tapos magiging malupit ka pa sa kapwa mo. Hindi ka na nga nagbigay, nagsalita ka pa ng masamang salita. Kung ayaw mo magbigay, huwag ka na magsalita. Ha? At totoo po yun, yung sinasabi ng iba, yung good karma at bad karma. Pag ginawa mo ng mabuti, babalik sa iyo mabuti. Pag ginawa mo ang masama, tandaan mo ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos ay nakikita niya ang lahat ng bagay ng ating ginagawa. Amen? Amen po ba? Kaya yung pong mga mga mabuti ang kalooban, hindi na sila humingi sa Diyos eh. Magugulat na lang sila, mayroong mga taong naghahanap. Bakit hinahanap ka? Kasi magbibigay yun. No? Purihin natin ang Panginoon. No? Hallelujah. Amen. So, ugaliin nyo to. Ugaliin nyo. Pag ginawa mo to, balikan mo ako. Kung hindi binalik ng Diyos sa inyo, bahala ng Diyos sa inyo. Pero totoo yun. Ang Diyos nakikita niya ang iyong mabubuting kalooban. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Ayun. Ha? So, dito po, ang una po na nais nating malaman, when someone asks you for something, give it to you. Sabi sa Matthew 5:42 hanggang verse 47. Nandun lang po yon yung kasagutan. Matthew 5 hanggang 47. When people ask you for something, give it to him. When they want to borrow money, lend to them, you heard people say, love your neighbor and hate your enemies. But I tell you to love your enemies and pray for anyone who mistreat you. Sinabi ni Lord, ipanalangin mo yung mga taong umuusig sa iyo, yung mga taong naninira sa iyo, yung mga taong hindi nagbayad sa iyo ng utang, yung mga taong wala nang ginawang mabuti sa iyo, kundi puro ka pinagbibintangan, mga taong mapaghinala. Sabi ni Lord, huwag mo silang sumpain, kundi ipanalangin mo sila na sila'y pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sa mga taong wala pa sa Panginoon, lintik lang ang walang ganti. Yan ang mga tao wala pa sa Panginoon. At ang panalangin nila ay baliktad, sumpa. Ang dami mga tao nga ganyan. Nagdalasal, sana masagasaan ka na, sana mamatay ka na, sana. Totoo yun, ang dami mga, alam mo, pag ginawa ka ng masama, sinabi sa ating binasa, narinig na ninyo yung ngipin sa ngipin, yun po yung ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Pero hindi yan sinabi ni Lord, love your enemy. Mahalin mo ang kaaway mo. Gawan mo ng mabuti ang mga taong gumagawa sa iyo ng masama. At sasamahan ka ni El Shaddai. Pagpapalain ka niya. Kung may hanap buhay ka, pagpapalain niya ang hanap buhay mo. Ang mga anak mo, pagpapalain niya. Ang iyong negosyo, pagpapalain niya. Ang trabaho mo, mapopromote ka. Amen? Baliktarin mo. Huwag mong labanan ang masasamang tao. Sinabi sa ating ebanghelyo, huwag niyong labanan ang mga masasamang tao. Amen?
Ngayon, ang pangalawa, what does God says about giving it to Him? Ito na, yung sinasabi ninyong siksik, liglig at umaapaw. Bago po dumating yung siksik, liglig at umaapaw, mayroon kang ginawa. No? Ano ang sinabi ng Panginoon? In Luke chapter 6 verse 38, iyan po ang sukatan. Sinabi ng Diyos, give and it will be given to you. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Ang sabi niya, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your laps, for with the measure you use, it will be measured to you. Yung sukatan na ginamit mo sa iba, yan din ang sukatan na gagamitin sa iyo ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ng sukatan? Measure. Kanina, sinukatan mo ako dahil magbigay ka daw ng barong. Kanina, sabi ng nagsundo sa akin, kasi mag-anniversary sila. Ano sabi sa akin, Brother Bay, halika, para sigurado tayo, susukatan kita. Tandaan ninyo, yung pong mga gustong mapaayos ang bahay, may dalas-dala silang sukatan. Ano yung tawag na? Tandaan ninyo, ang building sa Pilipinas, wala pong 13th floor. Kahit hanapin mo lahat ng building sa Pilipinas, 12 talon hanggang 14. Amen? Sabi, totoo ba yung Brother Bay? Totoo yan. Kasi ang mga engineer, sukatan nila yan. Ang 13, masama daw. Numerong 13. Alam mo ba yung isa? Brother Bay, meron pa. Ano yun? Unsi. Kasi naunsi ako. Alam mo yung salitang naunsi? Niloko ako. Kaya, ito pong mga gumagawa ng building, mga engineer, lahat yan, may dala-dala silang sukat. Kahit nga ikaw patayuin ka doon, sukatin mo muna yan. 5'5". Kaya alam ko yung aking kwan, 5'5". Yung 4'11", pandak na kayo na. Amen mo ba? Yun. Pero sa blessing, tandaan nyo, blessing. Pag sinabing blessing ay any kind of blessing, kalusugan. Pera, trabaho, negosyo, at lahat, mayroon po yang balik. Ito kasi ang ginagawa ng Diyos. Kung nagbigay ka ng pera, wag naman yung pera ang hinihintay mo. Hindi mo alam na binalik na sa iyo ng Diyos, yung binigay mong tulong sa iyong kapwa, binalik na sa iyo ng Panginoon, yung anak mo pinagyaman na ng Diyos. So, dumaloy doon sa anak mo yung pagpapala. Pagkatapos magulat ka na lang. Sa pagbibigay mo, yung anak mo na promote na, manager na ng isang malaking kumpanya. Alam mo, ito ang sasabihin ko sa inyo, ang blessing ni Lord. Hindi mo malaman kung saan kanya gagantimpalaan. Basta may ginawa ka, may tinanim ka, may aanihin ka. Amen po ba?
Tingnan ninyo ha, yung mga nagbibigay ng ikapo, tanungin nyo sila kung anong buhay mayroon sila kaysa yung hindi nagbibigay ng ikapo. Ha? Wala akong nakitang taong nagbibigay ng ikapo na nakupo ang buhay. Amen? Ako tuwing katapusan, sabi ko doon sa kay sister, ito yung ikapo ko. Ha? Resibuhan mo ako. Tapos bigyan mo ako panyo. Bakit kailangan ba panyo? Aba, hindi ba nakita ko dito mga nag-ikapo, binibigyan nyo panyo? Bakit ako wala? Palapakan natin si El Shaddai na, woo! Kaya ba, kami ni Sister Albe, pag nagbiruan yan ikaw wag kang maging, unfair yan. Ha? Kaya ako marami akong panyo. Itong panyong ito, galing to sa El Shaddai. Ay! Ayan. Pag nagbigay ka ikapo, may panyo. Oh. Amen? Ha? Sabi ng iba, brother, may preacher ka naman, pwede naman di ka magbigay ikapo. Ha? Dapat nga kami ang magiging pamarisan. Kasi kami nangangaral, pag kami nangangaral, hindi namin ginagawa, ang sabi ni Lord, napakasinungaling mo. Ha? Ipinangangaral mo ang magpatawad, pero ikaw, hanggang ngayon, hindi mo mapatawad yung mga tao nagkasala sa iyo. Ipinangangaral mo yung pagmamahal, pero sasabihin sila ng tao, Brad, ang hirap mong mahalin. No? Ipinangangaral mo yung kapayapaan, pero ang mukha mo naman gapugok. Amen? Alam mo, ito ang natutunan ko sa mahabang panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi mo na kailangang mambula ng tao. Hindi mo na kailangan maraming salita. Dahil pag ginagawa mo yung gusto ni Lord, gawin mo lang yung part mo, gagawin din ni Lord yung part niya. Palapakan natin si El Shaddai. Amen! Amen po ba? Iyon ang sukatan. Pag uwi ninyo, basahin niyo yung Luke 6:38. Nandoon po lahat ng susi ng hinahanap mo sa buhay. Diyan nagsimula ang El Shaddai. Pagkatapos, pangatlo, number 3, what does the Bible say about giving someone something? Sinabi sa Bible, kaya sinabi ito, 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves cheerful giver. Ang gusto ni Lord, yung mga cheerful giver. Amen? Alam nyo, hindi pa. Pag nagbigay ka nga daw, sabi niya, if you decide to give, be sure, deep in your heart. Dapat kasama ang puso. Amen? Kaya, gustong-gusto ko po yung project ng Kapuso Foundation. Ang Kapuso Foundation, di ko inano yan. Di ko in-introduce. Nung sa Japan ako, year 2000, mayroon po doong mga box sa iba't ibang institution, sa mga negosyo, na yung nakalagay doon, Kapuso Foundation. At alam nyo ba? Hindi pa dumarating ang bagyo at lindol at sunog,
lahat ng ibibigay na tulong ng Kapuso Foundation naka-warehouse na. Ha? Pag may kalamidad, actually yung mga religious group pinakahuli. Sinong unang nakikita? Yung pong Kapuso. Amen? Yung mga eskwelahan doon sa Leyte, Samar, at doon sa mahirap na lugar, na sa lanta, pumunta ang Kapuso para ipaayos ang mga eskwelahan, ang mga kabataan. No? Sino yung pinakahuli? Yung mga sinasabing Kristiyano kuno. Amen? Aba, magugulat ka. Kasi, kaming mga media, kasi hindi naman ako media ngayon lang. 1988, licensed broadcaster announcer na ako. Ang mga announcer doon, sa Channel 7, mga kaibigan ko yan. No? Sila po ang nagbo-broadcast doon. No? Tingnan mo ang Channel 7, Kapuso Foundation. Ang ABS-CBN, Kapamilya. Ang Channel 5, Kapatid. Di ba? Pagdating ng kalamidad, bagyo, sunog o sinong nauunang makikita mo sa balita? Sila. Bakit? Wala pang kalamidad, na-prepare na nila ang pangalan. Kaya tingnan po ninyo, dumaragsa ang tulong sa kanila, yung binibigay nila na panood sa TV, sa social media, ang mga taong mabubuti ang puso, nagbibigay ng kanila pong part ng kayamanan para doon sa mga taong yun. No? Pero yung mga na yun, hindi po sila nanghihingi. Hinihipo lang ng Diyos ang puso ng mga mabubuting tao para suportahan ang kanilang adhikain sa kanilang mga puso. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! No? Kaya yung charity, hindi ka pwedeng pumasok sa charity works na suplada. Amen? Hindi ka pwedeng pumasok doon kung ang puso mo wala doon. Amen? Amen po ba? Kasi mahirap yung gumagawa ka, malayo ang puso mo doon. Pero ang puso mo pag malapit sa mga taong nangangailangan, ang Diyos naman, God will supply. Nariyan yung Jehovah Jireh, the great provider, ang magbibigay sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya at mga pagpapala. Amen? Amen po ba? Yan. No? Ngayon, anong sinabi ni Lord? Magbigay ka ng nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso. Pag sinabing hindi compulsory, kaya pag in-announce magbigay tayo, yung gusto lang magbigay. Kasi hindi po compulsory ang pagbibigay. Kailangan yung tao mismo. Amen po ba? At sa pagbibigay, wala pong takutan. Kusang pagbibigay. Kusang loob. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Ano sinabi doon sa 2 Corinthians 9:7? Kahit basahin yun. Kailangan pag nagbigay ka, ay yung hindi napipilitan lamang, kundi magbigay ka ng maluwag sa puso, maluwag sa kalooban. Amen?
Kahit sinong tao. Ha? Halimbawa, sabihin mo sa isang workers, yan, inumin mo. Ha? To. Paano ko naman inumin yung, baka may lason yun. Kasi nakikita mo dun sa mukha. Hindi naman sincere sa pagbibigay. Ha? O ito, sabihin ko sa inyo. Ang prinsipyo ng pagbibigay, hintayin mo. Kasi may tamang panahon yan. Pag ikaw nagbigay at hindi galing sa puso, napipilitan ka lang, una, mawawalan ka ng pera. Pangalawa, walang balik yan. Amen po ba? Pangatlo, nagkakasala ka pa sa Diyos. Yung tatlong yan, tandaan ninyo. Pag ikay nagbigay na wala sa puso mo at napipilitan ka lang, una, mawawalan ka ng pera at don't expect na ibabalik ng Diyos sa iyo yan. Ay di mawawalan ka. Amen? Pangalawa, pag ikay nagbibigay, hindi lang sa mawalan ka ng pera, nagkakasala ka sa Diyos at sa tao. Amen? Kaya ang sabi ni Lord, pag kayo magbigay, hindi napipilitan lamang, kusang loob, kusang pagbibigay. Ngayon, basahin nyo pag-uwi ninyo yung kasunod na verse. Yung 2 Corinthians 9:8, nakalagay doon. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Doon ka na ngayon magkakaroon ng charity work. Yung umaapaw sobra, itulong mo na sa iba. Amen po ba? At ang Diyos, pag nakita ng Diyos ang puso mo, ay nako, hindi ka pa humihingi, dumarating na. Amen po ba? Palapakan natin si El Shaddai. Woo! Amen! Okay, yun. Lapit na. Number 4. Itong tawag kay Sister Josie. Number 4. Don't worry, kumare. Natutuwa lang ako pag ikaw magbasa kasi medyo malinaw na Number 4. What are the 7 types of giving in the Bible? Pati pala sa pagbibigay. What are the 7 types of giving in the Bible? The Bible highlight 7 types of giving. Ito na. 7 types of giving. Number 1, tithes. Hinihingi talaga ng Diyos yung ikasampung bahagi. Sabi niya, kayong mga tao, ang buhay mo galing sa akin, ang asawa mo galing sa akin, ang trabaho mo galing sa akin, lahat galing sa akin. Bakit ganun ka tao? Hindi mo ako binibigyan ng parte ko. Alam mo ba kung anong parte lang ni Lord? Pagpapalain kita. Ang 10% lang ibigay mo sa akin at yung 90% iyo yan. Ano kaya kung baliktarin ni Lord? 90% sa kanya, 10% sa'yo. Siguro magrereklamo ka eh. Ano yon? Sa Malakyas 3:16. Umpisaan mo sa verse 6, nandoon yung dialogue ng tao at ng Diyos. Na sinasabi ng Diyos, dinadaya ninyo ako. Sabi ng tao, sa anong paraan? Sa mga ikapo. Pero sa verse 10 ng Malakyas chapter 3 verse 10, subukan yung gawin ito. Ibigay nyo ng buong buo ang inyong mga ikapo,
para matugunan ang pangangailangan ng aking templo, hindi ko na kayo padadala ng salot at mamumunga ng sagana ang inyong mga pananim, ang inyong mga hanap buhay, pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen! Yan ang number 1 types of giving. Ngayon, pagdating sa bahay, manalangin ka. Isulat mo Malakias 3:10. And number 2, na ibigay mo sa Diyos ang offering of fruits. Yung mga magsasaka. Diyan po nainggit si Cain kay Abel. Kasi ang ibinigay ni Abel, yung pinaka-the best na prutas, number 1. Ang binigay po naman ni Cain, yung number 2 lang. Nung kanila nang ialay kay Yahweh, sus, Ginoo ko, nung masunog ang handog ni Abel, ay pumapaalilan lang sa langit. Ibig sabihin, tinanggap ni Yahweh yung handog na mga prutas ni Abel. Nung sinunog ni Cain ang kanyang handog, sus, Ginoo ko, hindi nga lumampas sa bubong. Maitim yung usok. Yun ang dahilan kung bakit nainggit si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Amen? Doon nagsimula yan sa handog nila kay Yahweh. Amen? Kahit sa prutas, hindi ka maghandog sa Diyos ng bulok na prutas. Kailangan ihandog mo sa Kanya yung the best among the best. Kasi ang pinaghandugan mo, yung may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Give the best to the Lord. Amen? Number 3. Almsgiving. Number 4, serving others. Isa yan. Yung pagbibigay, hindi lang pala pera, hindi lang pagkain. Serving others. Or bayanihan. Kaya gustong-gusto ng Panginoon yung mga Pilipino nung una dahil nagtutulungan. Walang siraan, walang awayan. Nagbabayanihan. Tulong pala yun, pagbibigay pala yun. Amen po ba? And number 5, using spiritual gifts. Yung gifts mo, ano bang gifts mayroon ka? Tulad ni Brother Duming, ni Brother Jeffrey, ang gifts nila tumugtog ng gitara o plauta o ano. Binigay nila kay Lord. Kayong mga taong yan, for the glory of the Lord, malaki ang kanilang biyaya kay Yahweh El Shaddai. Kayo naman, ang binigay niyong oras dito ay oras. Yun ang gifts mo, umupo lang at makinig. Pumalakpak. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Yun ang spiritual gift. Giving. Number 6, offering of love. Offering of love. Yung offering, kailangan may love. Okay, baliktarin nyo. Love offering. Baliktarin mo ulit yung offering of love. Kahit anong gawin mo pag baliktad, iisa lang yan ang meaning. Offering of love, love offering. Yung po mga subrid yan, hindi po ikapo yan, mga love offering yan na ibigay nyo sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi kayo makapag-preach, yung binigay nyo dyan sa buong mundo, ginagamit para ipamasahe ng lahat ng mga missionary, mag-maintain ng mga opisina sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang bansa sa buong mundo.
Kasi yung binibigay nyo dito, hindi lang dito sa Hong Kong yan, around the world. Hindi man kayo nakapag-preach, yung binigay nyo, sumusuporta naman sa mga taong nangangaral ng Ebanghelyo ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen! Last na, number 7. Sacrificial giving. Ito ang matindi. Kaya mo bang i-sacrifice yung buhay mo sa Panginoon? Ha? Sacrificial giving. Kaya, ang tawag po doon nung si Kristo, nag-alay ng kanyang buhay, ay Passion of the Christ. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya. Isipin mo, ganda-ganda ng, sabi sa batang, oo, kaganda ng buhay sa langit. Bakit iniwan? No? Ay yung tao, nanood ako noon yung mga kwando live, pinako, yung tao ay tinamaan ng sigaw na paihi. Sabi ng tao, sa halip ang kanyang isigaw, ako'y nauuhaw. Ang sinabi ng ipinako sa ako'y naiihi. Sabi ng mga tao, iyan ang Kristo, naihi na. Kaya doon, hindi na po inulit yung pagmahal na araw, yung ipapako ka. Kasi nung unang panahon, pinapako talaga ito. Ito kasing ating ito, may butas yan na walang, ito, hindi makwan yung ano mo. Yung walang ugat na basta hindi ka lang matitanos. Okay. Yung sakripisyo ninyo, nasalip matulog kayo, nandito kayo, yung lahat ng ginagawa nyo for the Lord, yan ay living sacrifice sa Panginoon. Okay, magsitayo tayo. Taas ang kamay. Kamay. Sabihin mo, ay salamat Panginoon. Ang kamay mo ang ipinako, hindi ang kamay ko. Okay? So, brothers and sisters, yung makapagdala ka dito ng isang kaluluwa man lang sa Panginoon, tuwang-tuwa na si Lord dyan. Alam mo kung talagang seryosuhin nyo ang pag-akay, sa isang linggo, hindi na tayo magkasya dito. Tag-isa lang. Pag sumama sa'yo, talian mo, kumuha ka ng tali. Gagarantiyan ko sa'yo. Yung mga taong dumali dito minsan lang, hindi na yan pwedeng hindi bumalik dahil i-touch ni Lord yan. Hihipuin ni Lord yan ang kanilang mga puso. Amen? Okay, taas ang kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ang buhay ko, ito'y alam ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay, tuloy mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik sa tao sa piling
tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao. Balik ang tao. Balik ang tao sa piling mo. Yes, Lord. Gamitin mo ang bawat isa, anumang mayroon kami, talento, anumang maibigay namin sa iyo, oras, panahon, o anumang sakripisyo, maibigay namin para makaakay kami ng kaluluwa sa iyo, Lord. Help us. Pagpalain mo ang mga kapatid namin ito. Ang kanilang mga kahilingan, financial, material, spiritual, o anumang mga bagay. Sa kanilang pag-uwi, sa iyong pag-uwi, ingatan po sila, gabayan, patnubayan sila, at madaupalat nila ulit ang kanilang mga employer na maging mabait ang kanilang mga employer, Lord. Maging ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas walang sakit, walang problema. Yan lang po ang hinihingi namin, Lord. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng aming mga taong makasalubong na makasama namin sila dito sa iyong gawain. Itong aming hiningi sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! God bless you all. Pasalamatan. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mut ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa humang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin biglan paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa mga araw man kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunod iyong namamasdan. Ang masasama ay pinarusaan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abuting kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko'y maparon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiento at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tanga ko'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bahay ng salot. Sandali ng bahay ito na aking pinili ay magpakumbaba.
Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you